Kumusta po? Ako si Mia at maligayang pagbabalik sa hinahon. Sa bawat katahimikan, may kwentong nag-aabang na marinig. Isang kwentong maaaring sayo o sakin. Sabi nila, ang pinakamasakit na pagtataksil ay hindi nagmumula sa kaaway, kundi sa mga taong pinagkatiwalaan at minahal mo. Paano kung ang mismong pamilyang dapat ay iyong kanlungan? Ang siya palang magiging dahilan ng iyong pagkasira. At paano ka babangon kung ang lahat ay kinuha na sayo? Lumayas ka sa pamamahay ko. Ngayon din, ang sigaw na yon ay parang kulog na bumasag sa katahimikan ng gabi. Higit pa sa kulog na naririnig mula sa labas, kung saan unti-unting pumapatak ang ulan. Nakatayo si Luna sa gitna ng sala, hindi makagalaw. Ang mga salita ay nagmula sa kanyang biyenan, si Aling Divina, na nakaturo sa kanya na nanginginig ang kamay sa galit. Ma, tama na po. Pakiusap ng asawa niyang si Miguel, pero ang boses nito ay mahina. Walang lakas. Tumahimik ka, Miguel. Bulyaw ni Aling Divina, hindi inaalis ang masamang tingin kay Luna. Simula nang dumating ang babaeng yan sa buhay mo, sa pamilyang ito, puro kamalasan na lang ang nangyari. Pabigat, walang silbi. Parang mga punyal ang bawat salita na tumusok sa puso ni Luna. Ang babaeng nasa harapan niya, ito ang babaeng inalagaan niya nung nagkasakit. Ang babaeng ipinagluto niya araw-araw. Ang babaeng tinuring niyang pangalawang ina. Itaboy mo na yan, Miguel. Kung hindi mo kaya, ako ang gagawa. Hinila ni Aling Divina si Luna sa braso. Malakas, masakit, walang pag-aalinlangan. Ma, please, saan naman siya pupunta? Muling pakiusap ni Miguel, pero nanatili lamang itong nakatayo. Hindi siya gumalaw para pigilan ng ina. Tumingin si Luna sa kanyang asawa. Sa mga mata nito, nakita niya ang awa, pero hindi pagtatanggol. At iyon ang pinakamasakit sa lahat. Bago pa man maintindihan ni Luna ang lahat, naitulak na siya ni Aling Divina palabas ng pinto. Isang malakas na kalabog ang narinig niya nang isara ito. Naiwan siyang nakatayo sa labas. Agad na binasa ng malamig na ulan ang kanyang damit at buhok. Ang dating pamilyar na pinto na paulit-ulit niyang binuksan ay tila naging isang pader na hindi na niya muling mabubuksan. Parang nabasag ang kanyang mundo. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Ang tanging nararamdaman niya ay ang lamig ng ulan sa kanyang balat at ang panginginig ng kanyang buong katawan. Bakit? Saan siya nagkamali? Ang lahat ng sakripisyo, ang lahat ng pag-intindi, ang lahat ng pagmamahal na ibinigay niya. Ganito lang ba ang katapusan? Biglang may nagring sa kanyang bulsa. Isang pamilyar na tunog na gumising sa kanya mula sa pagkakatulala. Kinapa niya ang kanyang cellphone. Basang-basa na rin ito, pero umilaw pa ang screen. Nabasa niya ang pangalan, Nana Flora. Ang kanilang kapitbahay, ang matalik na kaibigan ng kanyang ina. Naramdaman niya ang isang panibagong takot. Bakit tumatawag si Nana Flora sa ganitong oras ng gabi? Ang kanyang ina. Nasa ospital ang kanyang ina. Nanginginig ang kanyang kamay. Sinubukan niyang sagutin ang tawag, pero hindi niya maipindot ang screen. Tila nawalan ng lakas ang kanyang mga daliri. Muli itong nagring. At muli. Paulit-ulit. Ang tunog ng cellphone at ang walang tigil na buhos ng ulan ang tanging naririnig niya. Napaluhod na lamang si Luna sa basang semento. Hawak ang cellphone na hindi masagot, habang ang mga luhang nagsisimulang pumatak sa kanyang mga pisngi ay humalo na sa tubig ulan. Siya ay nag-iisa. Ganap na nag-iisa sa gitna ng unos ng kanyang buhay. Ang bawat patak ng ulan na bumabagsak sa kanyang balat ay parang karayom. Malamig. Masakit. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na nakaluhod sa semento, nakayakap sa sarili, habang ang cellphone ay patuloy na nag-iingay sa kanyang kamay. Ang bawat ring ay parang sigaw na pilit gumigising sa kanyang nawawalang diwa. Sa wakas, sa hindi malamang dahilan, nagkaroon ng lakas ang kanyang mga daliri.
Nanginginig niyang sinagot ang tawag. "Luna, nasaan ka, iha?" Boses ni Nana Flora sa kabilang linya, puno ng pag-aalala, puno ng pagmamadali. "Ang nanay mo, kailangan ka niya. Bilisan mo." Ang mga salita ay tila hangin na dumaan lang sa kanyang pandinig, pero ang isang parirala ay tumatak. Ang nanay mo. Bigla, ang lahat ng sakit na dulot ng pagtataksil ng kanyang asawa at biyenan ay pansamantalang nawala. Isang mas malaking takot ang pumalit. "Papunta na po ako," sagot niya, basag ang boses. Hindi na niya alam kung paano siya nakatayo, kung paano siya nakatakbo palayo sa bahay na yon. Ang tanging nasa isip niya ay ang ospital. Kailangan niyang makarating sa ospital. Isang taxi ang huminto. Sumakay siya nang hindi man lang tinitingnan ang driver. Basang-basa, nanginginig, at walang ibang dala, kundi ang sarili at ang cellphone na mahigpit na hawak. "Sa St. Jude Hospital po, Manong. Pakibilisan," pakiusap niya. Ang biyahe ay parang isang masamang panaginip. Ang mga ilaw ng syudad ay nagmimistulang mga mantsa sa basang bintana ng taxi. Ang mga alaala ng sigaw ni Aling Divina, ang mukha ni Miguel na walang magawa, ay paulit. Ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Pero tinabunan yon ng imahe ng kanyang ina. Ang mabait na mukha nito, ang mga ngangiti, ang init ng mga yakap. Nang makarating siya sa ospital, tumakbo siya papasok. Hindi na niya ininda ang mga tingin ng tao sa kanyang itsura. Hinanap niya ang kwarto ng kanyang ina. At doon, sa labas ng pinto, naghihintay si Nana Flora, balisa ang muka. "Luna, mabutit dumating ka." Pumasok si Luna sa kwarto. Ang malakas na tunog ng makinang sumusubaybay sa tibok ng puso ang sumalubong sa kanya. Nakahiga ang kanyang ina, si Aling Maria, maputla, payat. Maraming tubo na nakakabit sa katawan. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang kanyang ina, na dati puno ng buhay, ngayon ay tila anino na lamang ng dati nitong sigla. "Nay!" Bulong niya. At sa salitang yon, bumuhos ang lahat ng luhang kanina pa niya pinipigilan. Dahan-dahang iminulat ni Aling Maria ang kanyang mga mata. May ngiti sa kanyang mga labi. Kahit na halatang nahihirapan, itinaas nito ang kamay na tila may hinahanap. Agad na hinawakan ni Luna ang kamay ng ina. Malamig. Sobrang lamig. "Anak." Hirap na sabi ni Aling Maria. Bawat salita ay tila isang malaking sakripisyo. "Sa salamat. At dumating ka." "Nandito na po ako, Nay. Huwag po kayong mag-alala. Magpagaling po kayo," sabi ni Luna, kahit alam niyang nagsisinungaling siya sa sarili. Umiling si Aling Maria. Hinigpitan nito ang hawak sa kamay ni Luna. May gusto itong sabihin. "Ang kahon." Anas nito. Halos pabulong na lang. "Sa ilalim ng aparador." "Kahon po?" Naguguluhang tanong ni Luna. "Para sa'yo." "Iyon, anak. Wag, wag mong bibitawan." Iyon na ang mga huling salitang kanyang narinig. Ang mga mata ng kanyang ina ay dahan-dahang pumikit. Ang mahigpit na pagkakahawak sa kanyang kamay ay unti-unting lumuwag. At ang tunog ng makina mula sa regular na pagtibok ay naging isang mahaba at walang katapusang linya. Isang doktor at mga nurse ang mabilis na pumasok. May mga sinabi sila, may mga ginawa sila. Pero para kay Luna, ang buong mundo ay tumigil sa pag-ikot. Nakatitig lang siya sa payapang mukha ng kanyang ina. Wala na ang sakit, wala na ang hirap, wala na rin ang kanyang ina. Niyakap niya ang malamig na katawan nito. Ang sakit ng pagkawala at ang sakit ng pagtataksil ay nagsanib sa kanyang dibdib. Lumikha ng isang bigat na halos hindi niya kayang buhatin. Sa gabing iyon, kinuha sa kanya ang lahat. Ang kanyang tahanan, ang kanyang asawa, at ang kaisa-isang tao sa mundo na tunay na nagmahal sa kanya. Ang tanging naiwan
ay isang misteryosong habilin, isang kahon. Ilang araw ang lumipas na parang isang mahabang panaginip. Ang burol ay simple lang. Kaunting kamag-anak, ilang kapitbahay. Si Miguel o sino man mula sa pamilya nito ay hindi nagpakita. Hindi na rin iyon inasahan ni Luna. Sa puntong yun, manhid na ang puso niya. Pagkatapos ng libing, si Nana Flora ang nag-uwi sa kanya sa maliit na inuupahang apartment ng kanyang ina. Ang apartment na naging saksi sa kanilang mga simpleng pangarap. Dito ka muna, iha. Huwag kang mag-alala sa kahit ano, sabi ni Nana Flora. Inabutan siya ng isang basong tubig. Alam kong mahirap, pero kailangan mong maging matatag para sa nanay mo. Tumangulang si Luna. Ang bawat sulok ng bahay ay nagpapaalala sa kanya kay Aling Maria. Ang tumba-tumba sa tabi ng bintana. Ang mga kalderong gamit sa pagluluto ng paborito niyang sinigang. Ang amoy ng kanilang tahanan. Si Nana Flora, na may-ari ng isang maliit na karinderya sa kanto, ang naging kanlungan niya. Araw-araw, dinadalhan siya nito ng pagkain, kinukumusta, at sinasamahan sa kanyang pag-iisa. Isang hapon, habang nag-aayos ng mga gamit ng ina, naalala ni Luna ang huling habilin nito, ang kahon, sa ilalim ng aparador. Lumuhod siya at sinilip ang ilalim ng lumang aparador na gawa sa nara. Sa pinakasulok, nakita niya ang isang maliit at madilim na baul na gawa sa kahoy. May kalumaan na ito, pero matibay pa. Dahan-dahan niya itong hinila palabas. Mabigat ito. Umupo siya sa sahig at binuksan ng takip. Isang pamilyar na amoy ang sumalubong sa kanya. Amoy ng naphthalene balls at lumang papel. Amoy ng mga alaalang itinago. Sa loob, nakita niya ang mga litrato niya noong bata pa siya. Ang kanyang unang ribon mula sa eskwelahan. Isang pares ng maliliit na sapatos na balat. Mga sulat. Mga bagay na may sentimental na halaga. Pero sa ilalim ng lahat ng iyon, may isang brown envelope na nakatupi. Kinuha niya ito at binuksan. Sa loob, may isang makapal na dokumento. Luma na ang papel. Medyo naninilaw na sa mga gilid. Nakasaad sa itaas, titulo ng lupa. Binuklat niya ang mga pahina. Hindi niya masyadong maintindihan ang mga legal na termino. Nakita niya ang pangalan ng kanyang ina, Maria Reyes. Pero sa ibaba nito, may nakasulat na isa pang pangalan, bilang co-owner. Isang pangalan na hindi pamilyar sa kanya. Ano kaya ito? Bulong niya sa sarili. Narinig ni Nana Flora ang kanyang sinabi mula sa kusina. Lumapit ito. Dala ang isang tasang mainit na kape. Ano yan, iha? Tanong nito. Hindi ko po alam, Nana Flora. Papeles po ng lupa. Pero bakit po kaya ito itinago ni nanay? Tiningnan ni Nana Flora ang dokumento. Kumunot ang noo nito. Itinuro nito ang pangalawang pangalan na nakasulat. Sino ba itong si Ricardo de Villa? Nagkibit balikat si Luna. Hindi ko po kilala. Ngayon ko lang po nakita ang pangalan niya. Muling tinitigan ni Nana Flora ang papel. Pabalik-balik sa pangalan ng ina ni Luna at sa pangalan ng lalaki. May biglang pumasok sa isip nito. Isang bagay na matagal nang naririnig sa mga chismis sa kanilang barangay. Luna, iha. Seryosong sabi nito. Sa tingin ko, kailangan mong magtanong sa isang abogado tungkol dito. May hindi tama. Ang apelyidong De Villa. Iyan ang apelyido ng biyenan mo, hindi ba? Natigilan si Luna. Ang kape sa kanyang kamay ay biglang lumamig. De Villa. Ang apelyido ng pamilyang tumalikod at nagtaboy sa kanya. Bakit nakasulat ang pangalan ng isang De Villa sa titulo ng lupa ng kanyang ina? Ang kahon na inakala niyang naglalaman lang ng mga masasayang alaala ay tila naglalaman din pala ng isang lihim. Isang lihim na maaaring maging susi sa lahat ng nangyari sa kanya. Gamit ang kaunting pera na naipon niya mula sa mga bigay ni Miguel noon para sa allowance at ang tulong pinansyal mula kay Nana Flora, naghanap si Luna ng isang abogado.
Hindi siya pamilyar sa mundo ng batas, kaya't ang una niyang pinuntahan ay isang maliit na opisina malapit sa kanilang lugar. Ang law firm ay nasa ikalawang palapag ng isang lumang gusali. Pagpasok niya, isang modernong interior ang bumungad sa kanya, malinis at propesyonal. Isang sekretarya ang magalang na nagtanong kung ano ang kanyang sadya. May appointment po ba kayo kay Attorney Enzo Salcedo? Wala po. Pero, importante po sana. Nauutal na sabi ni Luna. Biglang nakaramdam ng hiya. Ang kanyang suot na simpleng bestida at luma ng sapatos ay tila hindi bagay sa lugar na yon. Pinaupo siya sa waiting area. Makalipas ang ilang minuto, isang matangkad na lalaki na nasa early 30s ang lumabas mula sa isang pinto. Nakasuot ito ng puting polo na nakatupi hanggang siko at itim na slacks. Ang kanyang itsura ay seryoso, matalino, at may bahid ng pagod sa mga mata. Miss Reyes, tawag nito. Ako si Enzo Salcedo. Pasok ka. Sa loob ng opisina, naupo si Luna sa tapat ng malaking mesa ni Attorney Salcedo. Napapalibutan sila ng mga bookshelf na puno ng makakapal na libro. Ano ang maipaglilingkod ko sa'yo? Tanong ni Enzo, ang kanyang tono ay formal at direkta. Nanginginig ang mga kamay ni Luna habang inilalabas ang envelope mula sa kanyang bag. Inilatag niya ang titulo ng lupa sa mesa. Ito po, Attorney, pamana po ng nanay ko. Pero may hindi po ako maintindihan. Kinuha ni Enzo ang dokumento. Ang kanyang mga mata ay mabilis na gumalaw. Binabasa ang bawat detalye. Sa una, ang kanyang ekspresyon ay walang pinagbago. Professional lang. Ngunit nang makita niya ang mga pangalan at ang lokasyon ng lupa, bigla siyang natigilan. Itinaas niya ang kanyang tingin mula sa papel at tinitigan si Luna. Isang matalim na tingin na para bang sinusuri siya. Sino si Maria Reyes sa buhay mo? Tanong niya. Mas seryoso na ngayon ang boses. Nanay ko po siya. At ang mga De Villa? Nag-atubili si Luna. Pamilya po ng asawa ko. Isinandal ni Enzo ang kanyang likod sa upuan. Tinitigan niya si Luna ng matagal. Ang katahimikan ay halos nakakabingi. Ikwento mo sa akin ang lahat, Miss Reyes. Huwag kang mag-iiwan ng kahit anong detalye. At ikinuwento ni Luna. Ikinuwento niya kung paano siya itinuring ng mga De Villa. Ang gabi ng pagtataboy. Ang pagkamatay ng kanyang ina. Ang lahat. Habang nagsasalita si Luna, nakikinig lang si Enzo. Hindi siya sumasabad. Ngunit napansin ni Luna ang pagbabago sa kanyang mga mata. Ang dating profesional na distansya ay napalitan ng isang bagay na mas malalim. Tila may personal na bigat para sa kanya ang kwento ni Luna. Nang matapos si Luna, isang mahabang katahimikan ang muling namagitan. Kinuha ni Enzo ang isang basong tubig mula sa dispenser at inabot sa kanya. Uminom ka muna, mahinang sabi nito. Isang simpleng gesture, pero para kay Luna, iyon ay isang malaking bagay. Iyon ang kabaitan na matagal na niyang hindi naramdaman. Pagkatapos uminom, muling nagsalita si Enzo. Ang boses niya ay kalmado, pero may bigat at determinasyon. Ginang Luna, simula niya, at sa unang pagkakataon, hindi na niya ginamit ang apelyido nitong Reyes. Hindi lang ito simpleng kaso ng lupa. Ito ay isang malakihang pandaraya. At ang pamilya ng asawa mo, sila ang nasa likod nito. Natulala si Luna. Ang hinala na nasa kanyang isipan ay kinumpirma ng isang estranghero. Paano po? Paano niyo po nalaman? Ang lupang ito, sabi ni Enzo, tinuturo ang titulo, ay nasa gitna ng isang major development project. Matagal nang pinag-uusapan. At ang pangalang Ricardo De Villa, siya ang kapatid ng biyenan mo. Matagal na siyang namayapa. Ang ginawa nila ay ilegal na paglilipat ng pagmamay-ari nang hindi mo nalalaman. Marahil ay pineke ang pirma ng nanay mo. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Luna.
Ang lahat ng kabaitan na ipinakita nila sa simula, ang lahat ay kasinungalingan. Isa lang siyang kasangkapan sa kanilang masamang plano. Tumingin si Enzo sa labas ng bintana, sa malayo. Alam ko ang ginawa nila, sabi niya. May bahid ng pait sa boses. Dahil ganitong-ganito rin ang ginawa sa nanay ko, maraming taon na ang nakalipas. Sa sandaling iyon, naintindihan ni Luna, hindi lang ito isang kaso para kay Attorney Salcedo. Ito ay personal. Tumingin si Enzo pabalik sa kanya at sa mga mata nito, nakita ni Luna hindi lang ang isang abogado. Nakita niya ang isang kaalyado. Tutulungan kita, Ginang Luna, at sisiguraduhin natin na babawiin natin ang lahat ng kinuha nila sa'yo. Nakatitig lang si Luna kay Enzo, pilit na pinoproseso ang lahat. Pandaraya, pekeng pirma, pagsasamantala. Ang bawat salita ay parang hagupit sa kanyang pagkatao. Ang pamilyang pinaglingkuran niya ay siya rin palang unti-unting sumisira sa kanya at sa alaala ng kanyang ina. Lahat ay kasinungalingan. Ang lupang yon ay hindi basta-basta. Pagpapatuloy ni Enzo, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may diin. Ilang taon nang may plano ang gobyerno na magtayo ng isang major expressway at ang property ng nanay mo ay nasa pinakasentro ng proposed route. Magiging triple o baka quadruple pa ang halaga niyon kapag naaprubahan ng proyekto. Hinila niya ang isang folder mula sa drawer at alam na alam ito ng mga Divilla. Ang ginawa nila ay isang napakatalinong krimen. Ginamit nila ang pangalan ng yumaong si Ricardo na kapatid ni Divina para palabasin na ito ay isang lumang transaksyon sa loob ng pamilya. Pagkatapos, pinakasalan ka ni Miguel. Huminto si Enzo, tila nag-iingat sa susunod na sasabihin. Para magkaroon sila ng koneksyon sa dugo, isang lehitimong ugnayan sa nanay mo. Para kung may magtanong man, madali nilang masasabi na inaayos lang nila ang ari-arian ng kanilang pamilya. Isang malamig na katotohanan ang tumampal kay Luna. Ang pagpapakasal nila ni Miguel, hindi lang ito simpleng pag-ibig. Isa pala itong bahagi ng mas malaking plano. Kaya pala palagi nilang sinasabi na malaki ang utang na loob ko sa kanila. Bulong ni Luna sa sarili. Puno ng pait. Tumango si Enzo. Tumingin ito sa malayo at sa isang saglit, nakita ni Luna ang sarili nitong sakit sa mga mata ng abogado. Ang nanay ko, mahinang sabi ni Enzo. May maliit din siyang lupa sa probinsya. Pamana mula sa lolo ko. Kinuha rin yon ng mga kamag-anak naming mayayaman sa halos parehong paraan. Masyado siyang mabait para lumaban. Namatay siyang dala ang bigat sa kanyang dibdib. Ipinangako ko sa sarili ko, hinding-hindi ko hahayaang mangyari ulit iyon sa iba. Sa sandaling iyon, ang namagitang pader sa pagitan ni Luna at ni Enzo ay tuluyang gumuho. Nakahanap siya hindi lang ng abogado, kundi ng isang karamay. Isang taong nakakaintindi sa lalim ng kanyang sugat. Pinunasan ni Luna ang kanyang mga luha. Ang kalungkutan sa kanyang dibdib ay dahan-dahang napalitan ng isang bagay na mas matigas, mas matatag. Galit. Pero hindi na ito ang galit na nakakabulag. Ito ay galit na nagbibigay direksyon. Ano po ang gagawin natin, attorney? Tanong niya. Diretso na ang tingin. Idedemanda po ba natin sila? Umiling si Enzo. Kung idedemanda natin sila, aabutin tayo ng maraming taon. Malakas ang koneksyon nila. Gagamitin nila ang pera nila para patagalin ang kaso hanggang sa maubos ang lahat ng resources natin. Kung ganoon po, paano? Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Enzo. Isang nanangiting mapanuri. Hindi tayo lalaban sa korte, Ginang Luna. Lalaban tayo sa kanilang sariling paraan. Gagamitin natin ang kanilang kasakiman laban sa kanila. Kinuha ni Luna ang maliit na baul ng kanyang ina na dala niya. Binuksan niya ito at tinitigan ang kupas na litrato ni Aling Maria. Isang masayang nangiti ang nasa labi nito. Huminga siya ng malalim at tumingin pabalik kay Enzo na may buong determinasyon.
Gagawin ko po ang lahat, sabi niya. Sa kanyang isip, bumulong siya sa larawan. Nay, ipaglalaban ko po kung ano ang sa inyo. Tumayo si Enzo at kumuha ng isa pang makapal na folder. Inilapag niya ito sa mesa sa harapan ni Luna. Ang unang hakbang, sabi niya. Kailangan nating alamin ang lahat ng utang ng kumpanya nila. Ang mga sumunod na linggo ay tila isang mabilis na kurso sa mundo ng negosyo at batas para kay Luna. Ang apartment ng kanyang ina ay naging kanilang pansamantalang war room. Ang mesa sa kusina, na dati puno ng pagkain, ngayon ay puno na ng mga dokumento, financial statements, at mga legal na papel. Kailangan natin ng isang entity, isang pangalan na hindi nila maiugnay sa'yo. Paliwanag ni Enzo isang gabi habang nakaturo sa isang diagram na kanyang ginawa. We will set up a shell corporation. Simple lang. Isang pangalan, isang bank account, pero ito ang magiging sandata natin. Sinunod ni Luna ang lahat ng sinabi ni Enzo. Siya ang pumirma sa mga papeles. Siya ang nag-asikaso sa bangko. Sa bawat pirma, nararamdaman niya ang unti-unting pagbabago sa kanyang sarili. Mula sa isang babaeng umaasa lang sa allowance mula sa asawa, ngayon ay siya na ang presidente ng isang kumpanya. Kahit sa papel lang, malaking bagay na yon. Ang pangalan ng kumpanya, Maria Holdings. Isang tahimik na pagpupugay sa kanyang ina. Ang susunod na hakbang ay ang pinakakritikal. Ginamit nila ang titulo ng lupa bilang legal collateral. Hindi para sa malaking halaga. Sapat lang para magkaroon ng kapital. Sapat lang para sa kanilang unang target. Ang Davila Exports ay maraming maliliit na utang sa mga suppliers, sabi ni Enzo, habang tinitingnan ang isang listahan. Hindi nila ito binabayaran kaagad para masabing maganda ang kanilang cash flow. Doon tayo magsisimula. Ang kanilang target, isang maliit na supplier ng packaging materials. May utang ang Davila Exports dito na ilang buwan nang hindi nababayaran. Hindi ito malaking halaga. Pero para sa maliit na negosyo, mabigat na yon. Kinabukasan, nagsuot si Luna ng pinakamaayos niyang damit. Isang simpleng itim na blazer na pinahiram ni Nana Flora at isang bestidang matagal nang nakatago sa aparador. Nagpunta siya sa opisina ng supplier. Pagpasok niya, nakaramdam siya ng kaba. Paano kung hindi siya pansinin? Paano kung pagtawanan lang siya? Huminga siya ng malalim at lumapit sa may-ari. Isang matandang lalaki na mukhang pagod na sa pag-aalala. Magandang araw po. Magalang na bati ni Luna. Ako po si Luna Reyes, mula sa Maria Holdings. Nabalitaan po namin ang sitwasyon ninyo sa Davila Exports. Nagtaas ng kilay ang lalaki. At ano naman ang pakialam ninyo doon? Gusto po naming bilhin ang utang nila sa inyo. Diretsong sabi ni Luna. Babayaran po namin kayo ng buo, in cash, ngayon din. Ang kailangan lang po namin ay ilipat ninyo sa amin ang rights para singilin ang Davila Exports. Natigilan ng lalaki. Tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa na para bang hindi makapaniwala. Para sa kanya, ito ay isang biyaya mula sa langit. Makalipas ang isang oras, lumabas si Luna sa opisina na dala ang isang kasulatan. Isang kasulatan na nagsasabing ang Maria Holdings na ang bagong pinagkakautangan ng Davila Exports. Pag-uwi niya, sinalubong siya ni Enzo sa apartment. Kumusta? Tanong nito. Inabot ni Luna ang dokumento. Ngumiti siya. Nagsisimula na tayo. Sa gabing iyon, habang nag-aayos ng mga papeles, nakita niya ang sarili sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na ang babaeng umiiyak sa gitna ng ulan. Meron ng kislap ng determinasyon sa kanyang mga mata. Ilang sandali pa, tumunog ang kanyang laptop. Isang email mula sa kanilang bangko. Transaction confirmed. Acquisition of debt from JD Packaging Solutions. Tinitigan ni Luna ang screen. Isang maliit na hakbang, isang anino na nagsisimulang gumapang sa ilalim ng matayog na pader ng mga Davila. Hindi pa nila ito nararamdaman,
Hindi pa nila ito nakikita, pero nandyan na at hindi na ito titigil. Sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, isang tunay at matatag na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Luna. Ang laban ay nagsimula na. Sabado ng gabi. Ang mansyon ng mga Divilla ay naliligo sa liwanag. Maririnig ang tugtugin at halakhakan mula sa malawak na hardin. Ika-60 kaarawan ni Aling Divina at gaya ng inaasahan, isa itong marangyang pagdiriwang. Ang lahat ng importanteng tao sa kanilang maliit na syudad ay naroroon. Mga negosyante, politiko, at mga socialite na nagpapaligsahan sa pagandahan ng kasuotan at alahas. Si Aling Selly, ang may-ari ng karinderya at kaibigan ni Luna, ay naroon din. Pero hindi bilang bisita. Siya ang kinuha para mag-cater ng ilan sa mga pagkaing Pilipino. Ito ang kanyang pagkakataon na maging mata at tainga para kay Luna. Sa isang sulok ng kusina, habang nag-aayos ng mga bandehado, pinagmamasdan niya ang lahat. Nakatayo si Aling Divina sa gitna ng mga bisita. Suot ang isang mamahaling gown, tila isang reyna sa kanyang kaharian. Ang kanyang ngiti ay matamis, pero ang kanyang mga mata ay matalas. Sinusuri ang bawat isa. Mare, ang ganda-ganda mo ngayong gabi. Bati ng isang ginang na may malaking kwintas na perlas. Naku, salamat Mare. Alam mo na, kailangang maging presentable. Mahirap na. Baka mapagkamalang kung sino lang dyan sa tabi-tabi. Sagot ni Aling Divina na may kasamang tawang mapang-asar. Alam ng lahat kung sino ang kanyang pinariringgan. Nakatayo sa tabi niya si Miguel. Pilit ang ngiti. Hawak nito ang braso ng isang magandang babae, isang socialite na matagal nang ipinipilit ng kanyang ina para sa kanya. Lumapit ang isa pang bisita kay Aling Divina. Nga pala Divina, kumusta na si? Ano na ulit ang pangalan nung dati mong manugang? Yung taga-probinsya? Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Aling Divina. Ah, si Luna? Ay nako, wag na nating pag-usapan ang malas na yon. Salamat sa Diyos at natauhan na itong anak ko. Isang malaking pagkakamali lang ang lahat. Mabuti na lang at naalis na ang anay sa pamamahay namin bago pa tuluyang gumuho ang lahat. Nagtawanan ng mga kausap niya na parang ang sinabi niya ay ang pinaka-nakakatawang biro sa buong mundo. Hindi nakatiis si Aling Selly. Lumabas siya saglit at nag-text kay Luna. Okay ka lang ba dyan? Dito sila. Nagkakasiyahan. Pinag-uusapan kanila. Nasa apartment lang si Luna, nakaupo sa tumba-tumba ng kanyang ina, hawak ang isang tasa ng tsa. Nabasa niya ang text. Hindi siya nagulat. Sa halip, isang kakaibang kapayapaan ang kanyang naramdaman. Okay lang po, Nana Selly. Hayaan niyo po sila. Sulitin na nila ang gabi. Bumalik si Aling Selly sa loob, saktong-sakto, para makita ang isang eksena. Isa sa mga waiter ang hindi sinasadyang natapunan ng kaunting alak, ang damit ng isang bisita. Agad na lumapit si Aling Divina, hindi para tumulong, kundi para manermon. Ano ba yan? Hindi ka ba nag-iingat? Mga walang silbi talaga, kahit kailan. Magkano ba ang halaga ng damit na yan? Baka mas mahal pa sa buong buhay mo. Ang mga salitang yon, ang tono na yon, iyon din ang mga salitang narinig ni Luna noong gabing pinalayas siya. Samantala, sa isang mas tahimik na bahagi ng hardin, may kausap si Miguel sa telepono, pabulong, pero sapat na para marinig ni Aling Selly na napadaan. Ano? Bakit hindi pa rin marilis ang pondo? Sinabi ko nang kailangan natin yan. Oo, alam kong may utang tayo sa supplier na yan, pero maliit lang yun. Bakit biglang naging issue? Biglang nagbago ang mukha ni Miguel. Ang pagkainis ay napalitan ng pagkalito, tapos ay pag-aalala. Anong ibig mong sabihin na naibenta na ang utang? Kanino? Ibinaba ni Miguel ang telepono at ang kanyang noo ay puno ng kunot. Bumalik siya sa mga bisita, pero ang pilit niyang nangiti
ay hindi na maitago ang kaba sa kanyang mga mata. Isang maliit na utang, isang maliit na anino. Pero para kay Miguel, sa gabing iyon, naramdaman niya ang unang pahiwatig. May mali. Mayroong isang bagay na hindi tama. Ang maliit na problema sa supplier ng packaging ay simula pa lang. Para sa mga De Villa, isa lamang yung aberya. Isang batong tumama sa makapal nilang pader. Ngunit para kina Luna at Enzo, isa yung mahalagang tagumpay, patunay na gumagana ang kanilang plano. Ngayon, oras na para sa mas malalaking isda, sabi ni Enzo, nakaturo sa isang flowchart sa kanilang whiteboard. Ang De Villa Exports ay may malaking business loan sa isang rural bank. Medyo matagal na silang delayed sa payments. At ang bangkong iyon, gusto na ring makabawi ng kanilang pera. Ang mga sumunod na araw ay ginugol ni Luna sa pag-aaral. Tinuruan siya ni Enzo kung paano basahin ang mga financial jargon, kung paano intindihin ang interest rates at loan agreements. Hindi na siya ang Luna na takot humawak ng pera. Ngayon, pinag-aaralan niya kung paano ito gumagalaw, kung paano ito nagiging kapangyarihan. Sa tulong ng koneksyon ni Enzo sa mundo ng pananalapi, nakakuha sila ng appointment sa presidente ng bangko. Miss Reyes, bati ng presidente, isang matandang lalaki na may malalaking salamin. Attorney Salcedo has told me about your proposal. It's a bit unusual. Direkta po ang aming intensyon, Mr. President! Magalang na sagot ni Luna. Ang kanyang boses ay kalmado at matatag, gaya ng itinuro ni Enzo. Alam po namin na non-performing na ang loan ng De Villa Exports. Gusto po namin itong bilhin mula sa inyo at a premium. Nagtaas ng kilay ang presidente. And why would you do that? It's a risky asset. May tiwala po kami sa aming kakayahang maningil. Simpleng sagot ni Luna. Ang totoo, iyon ang pinakamalaking sugal sa buhay niya. Para mabili ang utang, kailangan nilang isanla ang titulo ng lupa sa mas malaking halaga. Kung mabigo sila, hindi lang ang pera ang mawawala. Mawawala rin ang huling pamana ng kanyang ina. Ilang araw, silang naghintay ng sagot. Sa mga gabing iyon, halos hindi makatulog si Luna. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang litrato ng ina. Tama po ba itong ginagawa ko, Nay? Isang hapon, habang nagiinuman sila ng instant coffee ni Enzo sa maliit na apartment, tumunog ang telepono ng abogado. Si Enzo ang sumagot. Tahimik lang siyang nakikinig. Pagkatapos ng ilang sandali, ibinaba niya ang telepono. Tumingin siya kay Luna. Pumayag sila. Isang malaking songiti ang dapat sanang naging reaksyon ni Luna, pero ang naramdaman niya ay isang matinding kaba. Ito na yon, ang punto kung saan hindi na sila maaaring umatras. Pero may kondisyon, dagdag ni Enzo. Kailangan nating bayaran in full sa loob ng isang linggo. Parang bumagsak ang langit kay Luna. Isang linggo? Saan sila kukuha ng ganoong kalaking pera sa ganoon kaikling panahon? Ang collateral mula sa lupa ay hindi sapat para sa buong halaga, sabi ni Luna. Nanginginig ang boses. Kulang tayo. Dito na pumasok ang huling alas ni Enzo. May isa pa tayong pag-asa, sabi niya. Ang pinakamalaking utang nila ay hindi sa bangko. Ito ay sa isang pribadong investor, isang matandang negosyante na galit sa mga De Villa dahil sa isang masamang deal noon. Kung makukumbinsi natin siyang sumanib sa atin. Kinabukasan, nagpunta sila sa opisina ng investor, si Mr. Lagdamio. Isang matandang lalaki na nakakatakot ang reputasyon. Inilatag ni Enzo ang kanilang plano. Tahimik lang na nakikinig si Mr. Lagdamio. Ang mga daliri ay magkasalikop sa ibabaw ng kanyang mesa. Pagkatapos magsalita ni Enzo, tumingin ang matanda kay Luna. At ikaw, Hiha, sabi nito, bakit mo ito ginagawa? Para sa pera? Tumingin si Luna diretso sa mga mata ng matanda. Para po sa hustisya, sir. Para po sa nanay ko. Isang mahabang katahimikan ang sumunod. Akala ni Luna ay tapos na ang lahat. Na itataboy din sila.
Biglang ngumiti si Mr. Lagdamyo, isang bihirang ngamprang ngiti. Matagal ko nang hinihintay ang araw na may magpapabagsak sa kayabangan ng mga Divya, sabi nito. Okay, kasama ninyo ako. Hindi pa tapos ang laban. Sa katunayan, nagsisimula pa lang ang pinakamalaking digmaan. Pero sa araw na yon, habang pauwi, naramdaman ni Luna na hindi na lang sila anino. Sila ay nagiging isang puwersa, isang bagyo na paparating, handang sirain ang mga haliging buhangin na itinayo ng mga Divilla. At sa kanilang pag-uusap, hindi nila alam na may isa pang malaking utang ang mga Divilla. Ang pinakamalaking utang na magiging susi sa kanilang huling pagbagsak. At ang bangkong may hawak nito, ang pinakamalaking bangko sa bansa, ay nag-anunsyo ng isang deadline. Binibigyan nila ang Divilla Exports ng 24 na oras para bayaran ang overdue na interes. Kung hindi, ipapasara nila ang kanilang credit line. 24 na oras. Ang orasan ay nagsimula ng umandar. Ang balita tungkol sa 24 oras na ultimatum mula sa bangko ay bumagsak na parang bomba sa mansyon ng mga Divilla. Ang marangyang sala, na dati puno ng halakhakan, ngayon ay nababalot ng isang mabigat at nakakabinging katahimikan. Ano ang ibig mong sabihin na hindi natin kayang bayaran? Ito ang unang sigaw ni Aling Divina, bumasag sa katahimikan. Nakatayo siya sa harap ni Miguel. Ang kanyang mukha ay puno ng hindi paniniwala. Ma, sinabi ko na sa'yo. Matagal nang may problema ang cash flow natin. Sagot ni Miguel. Ang boses ay pagod at puno ng tensyon. Pinunasan niya ang pawis sa kanyang noo. Ang akala kong maliliit na problema lang sa mga supplier, lumalaki na. May mga account tayong na-freeze. Hindi ko mailabas ang pera. Walang hiya, sigaw ni Aling Divina. Kinuha niya ang isang porselanang plorera mula sa mesa at ibinato sa sahig. Isang malakas na lagabog ang umalingaw-ngaw at ang mga pira-piraso nito ay kumalat sa mamahaling carpet. Pinaghirapan ng papa mo na itayo ang kumpanyang ito at sa kamay mo lang babagsak. Hindi lang ako ang may kasalanan dito, ma. Ikaw ang nagpumilit na bilhin ng bagong lote sa tabi ng country club. Ikaw ang nagpumilit sa engranding party na yan. Puro gastos. Puro pagpapakitang tao. Ganting sigaw ni Miguel. Sa unang pagkakataon ay naglakas loob na sagutin ng kanyang ina. At ano ang gusto mong gawin ko? Magmukmok dito na parang pulubi? Kailangan nating ipakita sa lahat na malakas pa rin tayo. Na hindi tayo apektado. Ma, wala nang magpapauto. Ang mahalaga ngayon ay kung paano natin malulusutan ito. Sa gitna ng kanilang pag-aaway, pumasok ang asawa ni Miguel, si Clarice, ang socialite na ipinalit kay Luna. Miguel, darling, anong nangyayari? Rinig hanggang sa taas ang sigawan ninyo, sabi niya. May halong pagkainis. And please, can you do something about your phone? Kanina pa may tumatawag. Maria Holdings daw. Natigilan sina Miguel at Aling Divina. Nagkatinginan sila. Sino yon? Tanong ni Aling Divina. Hindi ko alam, sagot ni Miguel. Isa sa mga maliliit na kumpanyang bumili ng utang natin sa supplier. Mga buwitre. Huwag mo nang pansinin. Pero may kung anong kaba sa dibdib ni Miguel. Ang pangalang iyon, Maria. Parang pamilyar. Pero hindi niya matukoy kung saan narinig. Kung walang pera, kailangan mong magbenta. Utos ni Aling Divina. Pilit ibinabalik ang kontrol sa sitwasyon. Ipagbili mo ang mga alahas ko, yung hikaw na galing kay lola mo, yung kwintas na regalo ng papa mo. Naibenta ko na, ma. Mahinang sagot ni Miguel, hindi makatingin sa ina. Nanlaki ang mga mata ni Aling Divina. Ano? Last month pa, para pambayad sa sweldo ng mga empleyado. Napaupo si Aling Divina sa sofa. Bigla, ang imahe ng isang reynang palaban ay nawala. Ang nakaupo na lang ay isang matandang babae na natatakot. Ang mga haligi ng kanyang kaharian na akala niya'y gawa sa bato ay unti-unti niyang nararamdaman na gawa lang pala sa buhangin.
at ang buhangin ay nagsisimula ng gumuho. Sa sobrang galit at kawalan ng pag-asa, nasabi ni Aling Divina ang isang bagay na hinding-hindi na niya mababawi. "Wala kang silbi!" Sigaw niya kay Miguel. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. "Wala kang kwenta. Katulad ka lang ng dati mong asawa." Ang mga salitang yon ay tumagos sa puso ni Miguel. Hindi na siya sumagot. Tumalikod na lang siya at naglakad paalis. Iniwan ang kanyang inang humahagulgol sa gitna ng nagkalat na pira-piraso ng basag na florera. Kinabukasan, isang opisyal na sulat ang dumating mula sa bangko. Hindi ito ang ultimatum na kanilang inaasahan. Ito ay isang formal na abiso. Ang kanilang pangunahing utang, ang pinakamalaking loan na nagpapatakbo sa kanilang buong operasyon, ay naibenta na. Ang bagong may-ari ng kanilang utang, isang kumpanya na nagngangalang Maria Holdings, Inc. Nabitawan ni Miguel ang sulat, nanlamig ang kanyang buong katawan. Ngayon, alam na niya, ang anino na dati bay maliit lang. Ngayon ay bumabalot na sa kanilang buong pagkatao. At may pangalan ito, Maria. Ang katahimikan sa loob ng opisina ni Enzo ay mabigat. Nakaupo si Luna sa tapat niya. Ang mga kamay ay magkapatong sa ibabaw ng mesa. Sa gitna nila ay nakalatag ang isang dokumento. Isang final demand letter. "Handa ka na ba?" Tanong ni Enzo. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Luna, puno ng suporta. Tumango si Luna. Ang kaba ay naroon pa rin. Isang malamig na pakiramdam sa kanyang sikmura. Ngunit mas nangingibabaw ang determinasyon. Ilang buwan niyang hinintay ang sandaling ito. Ilang gabing hindi siya nakatulog, pinag-aaralan ang bawat detalye, pinaghahandaan ang bawat posibleng mangyari. Bago siya umalis ng apartment kaninang umaga, dumaan muna siya sa sementeryo. Inalayan niya ng isang pumpon ng puting bulaklak ang puntod ng kanyang ina. Hindi siya nagsalita. Umupo lang siya roon. Dinadama ang katahimikan. Isang paalam sa luma niyang sarili at isang paghingi ng basbas para sa bagong buhay na kanyang haharapin. "Ito na ang huling pako sa kanilang kabaong," sabi ni Enzo habang inaabot ang ballpen kay Luna. "Kapag pinirmahan mo ito at naipadala, wala nang atrasan. Opisyal na nating sisikilin ang lahat ng kanilang utang. Ang katumbas nito ay ang lahat ng assets ng De Villa Exports, kasama na ang bahay at lupa kung saan nakatayo ang mansyon nila." Huminga ng malalim si Luna. Kinuha niya ang ballpen. Ang kamay niya ay hindi nanginginig. Pumirma siya. Ang pangalan niya, Luna Reyes, na minsan nilang inyurakan, ngayon ay siyang magiging dahilan ng kanilang pagbagsak. Isang mensahero ang naghatid ng sulat sa mansyon ng mga De Villa. Ang proseso ay mabilis, legal, at walang palya. Bawat butas na maaaring gamitin para sa isang legal na apela ay matagal nang sinara ni Enzo. Sila ay na-checkmate. Samantala, sa mansyon, nagahari ang kaguluhan. "Tumawag ka sa mga abogado natin," sigaw ni Aling Divina kay Miguel. "Hindi ito pwedeng mangyari. Hindi nila pwedeng kunin ang bahay natin. Ito ang pamana ng papa mo." "Sinubukan ko na, ma," sagot ni Miguel. Halos masabunutan na ang sarili sa frustrasyon. "Sabi nila, wala tayong laban. Legal ang lahat ng ginawa nila. Ang Maria Holdings ang may-ari ng lahat ng utang natin. Sila ang batas ngayon." Maria Holdings, Maria Holdings, sino ba ang demonyong yan? Sa gitna ng kanilang pagpapanik, dumating ang sulat. Binuksan ito ng isang katulong at nanginginig na iniabot kay Miguel. Binasa niya ito ng malakas. Ang bawat salita ay parang suntok sa kanyang sikmura. "Binibigyan kayo ng 7 araw para lisanin ang nasabing ari-arian." Nabitawan ni Aling Divina ang hawak niyang pamaipay. Napaupo siya. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Ang reyna ay tuluyan ng natanggalan ng korona. Si Miguel naman ay nakatayo lang na parang bato. Hawak ang papel.
ang lahat ng kayabangan, ang lahat ng kapangyarihan, na walang parang bula. Sa huling araw ng palugit, habang ang mga divilya ay sa pilitang nag-iimpake ng kanilang mga gamit sa gitna ng kahihiyan, isang itim at makintab na sasakyan ang huminto sa tapat ng kanilang gate. Ang mga kapitbahay na kanina pa nag-uusyoso ay lalong nagabang. Sino ang darating? Ang bagong may-ari? Dahan-dahang bumukas ang pinto ng sasakyan. Unang lumabas ang isang pares ng eleganteng itim na sapatos. Sumunod ang isang babaeng nakasuot ng isang simpleng pero mamahaling puting bestida. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Ang kanyang muka ay kalmado. Ang kanyang tindig ay puno ng kumpiyansa. Natigilan ang lahat. Si Aling Divina at Miguel, na nasa may pinto, ay napako sa kanilang kinatatayuan. Ang kanilang mga mata ay nanlaki sa gulat. Ang babaeng iyon, ang babaeng minsan nilang itinaboy sa gitna ng ulan, ang babaeng tinawag nilang malas at walang silbi. Nakatayo nga ngayon si Luna sa harapan nila, hindi bilang biktima, kundi bilang maniningil. Ang araw ng paghuhukom ay dumating na. Ang hangin sa pagitan nila ay mabigat. Ang mga tsismis ng mga kapitbahay ay biglang tumigil. Maging ang tunog ng mga kuliglig sa hardin ay tila nagbigay galang sa sandaling iyon. Si Luna, nakatayo sa mismong lugar kung saan siya minsan ay lumuhod at umiyak sa gitna ng ulan. Ngayon, ang araw ay payapa at siya ay nakatayo ng tuwid. Anong ginagawa mo dito? Si Aling Divina ang unang nakapagsalita. Ang kanyang boses ay nanginginig. Isang halo ng galit at hindi maipaliwanag na takot. Hindi sumagot si Luna. Naglakad siya palapit. Ang bawat hakbang ay mabagal at may bigat. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin kay Aling Divina. Nakatingin ito kay Miguel. Si Miguel, na dati matipuno at puno ng kayabangan, ngayon ay parang isang gusot na papel. Nakayuko, hindi makatingin ng diretso. Ikaw, bulong ni Aling Divina, habang unti-unting nagsisink in sa kanya ang katotohanan. Maria Holdings, Maria, ang nanay mo, ikaw ang may gawa ng lahat ng ito? Isang bahagyang tango lang ang sagot ni Luna. Hayop ka, sigaw ni Aling Divina, at akmang susugurin si Luna. Ngunit bago pa man siya makalapit, isang lalaki ang mabilis na bumaba mula sa sasakyan at humarang sa kanyang daraanan. Si Enzo Salcedo, kalmado pero matatag. Ginang Divilla, sabi ni Enzo sa formal na tono. I would advise against that. Lahat ng ito ay naayon sa batas. Narito lang kami para siguraduhin na magiging maayos ang pag-alis ninyo. Ang salitang pag-alis ay parang sampal sa mukha ni Aling Divina. Tumingin siya sa paligid, ang kanyang mga kapitbahay, ang kanyang mga kaibigang socialite na napadaan. Lahat ay nanonood. Ang kahihiyan. Iyon ang pinakamatinding parusa para sa kanya. Hindi nagsalita si Luna ng masasakit na salita. Hindi siya nanumbat. Hindi siya nanigaw. Ang kanyang katahimikan ang pinakamatulis na sandata. Ang kanyang presensya lang ay sapat na. Iginilid niya ang kanyang tingin sa hardin. Nakita niya ang isang bagong tanim na sampagwitas sa paso, sa mismong lugar kung saan dati nakalagay ang halamang itinanim niya kasama ang kanyang ina. Ang halamang nawasak noong gabing umuulan. Isang maliit at mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Bakit, Luna? Sa wakas ay nagsalita si Miguel. Ang kanyang boses ay basag. Bakit mo ito ginawa? Sa unang pagkakataon, tiningnan siya ni Luna ng diretso sa mata. Tinanong mo rin ba yan sa sarili mo noong gabing hinayaan mo akong itaboy ng nanay mo? Mahinang sagot niya. Tinanong mo ba iyan noong mas pinili mong manahimik habang namamatay ang nanay ko? Walang naisagot si Miguel. Ang bawat salita ni Luna ay tumama. Ang dating reyna, si Aling Divina, ay nawalan na ng lahat. Ang pera, ang kapangyarihan, at higit sa lahat, ang kanyang dignidad
sa harap ng maraming tao. Ang hiya, sa isang iglap, sa isang kilos na walang sino man ang inaasahan, bigla siyang bumagsak sa lupa. Lumuhod siya sa harap ni Luna. "Patawad, Luna!" Humahagulgol niyang sabi. Ang kanyang mamahaling damit ay nadumihan ng alikabok sa lupa. "Patawarin mo ako. Maawa ka sa amin. Ibalik mo ang bahay namin. Parang awa mo na." Ang babaeng minsan ay tumuro sa kanya at sumigaw ng lumayas ka. Ngaman ni nananakay, yun ay nakaluhod sa kanyang paanan, nagmamakaawa. Ang hustisya ay dumating na, ngunit habang nakatingin si Luna sa kanyang biyenan na humahagulgol, wala siyang naramdamang tagumpay, wala siyang naramdamang saya. Ang naramdaman niya lang ay isang malaking-malaking kahungkagan. Hindi kumibo si Luna. Nakatingin lang siya sa babaeng nakaluhod sa kanyang harapan. Ang mga hikbi ni Aling Divina ay umalingaw-ngaw sa tahimik na hapon. Ang mga kapitbahay ay nagbubulungan. Ang kanilang mga cellphone ay nakatutok. Kinukunan ang bawat sandali ng pagbagsak ng isang dating makapangyarihang angkan. Tumingin si Luna kay Enzo. Isang bahagyang tango lang ang ibinigay niya. Naintindihan agad ni Enzo ang ibig niyang sabihin. "Tapos na ang usapan dito," mahinahong sabi ni Enzo sa mga security personnel na kasama nila. "Pakitulungan na lamang po ang mga Divilla sa kanilang mga gamit." Walang sinabi si Luna kay Aling Divina. Hindi niya tinanggap ang paghingi nito ng tawad. Hindi rin niya ito tinanggihan. Tinalikuran lang niya ito at nagsimulang maglakad papasok sa malaking pinto ng mansyon. Ang bawat hakbang sa loob ng bahay ay isang hakbang pabalik sa nakaraan. Naalala niya ang bawat sulok. Ang kusina kung saan siya nagluto ng libo-libong pagkain. Ang hagdan kung saan siya nadulas minsan at pinagtawanan lang. Ang sala kung saan siya pinaratangan at hinusgahan. Ngayon, lahat ng ito ay pag-aari na niya. Ngunit habang nililibot niya ang mga kwarto, walang galak sa kanyang puso. Ang mga pader ay tila puno ng malulungkot na alaala. Ang buong bahay ay parang isang malaking hawla na gawa sa ginto. At ngayon, siya ang bagong bilanggo. Nang tuluyan ng makaalis ang mga Divilla, dala ang iilang gamit na naisalba nila, ang mansyon ay naging sobrang tahimik. Umupo si Luna sa isang engrandeng sofa sa gitna ng sala, mag-isa. Ang tagumpay na inaakala niyang magiging matamis ay mayroon palang lasang abo. Oo, nabawi niya ang lahat. Higit pa sa inaasahan niya. Nakita niyang nagdusa ang mga taong nanakit sa kanya. Nakuha niya ang hustisya, pero bakit parang may kulang pa rin? Bakit hindi siya masaya? Naramdaman niyang may tumabi sa kanya. Si Enzo, dala ang 2 bote ng tubig. Inabutan siya ng isa. "Okay ka lang?" Mahinang tanong nito. Umiling si Luna. "Akala ko, kapag nanalo ako, magiging masaya ako. Akala ko, kapag nakita ko silang naghihirap, gagaan ang pakiramdam ko. Pero bakit parang mas mabigat pa?" "Dahil hindi ka katulad nila, Luna," sagot ni Enzo. Ang paghihiganti ay nagbibigay ng panandaliang kasiyahan, pero ang kapayapaan, sa ibang bagay iyon, matatagpuan. Tumingin si Luna sa labas ng bintana. Nakita niya ang mga naglilinis na nagsisimula nang alisin ang mga naiwang kalat ng mga Divilla. Isang bagong simula. Pero paano siya magsisimula kung ang puso niya ay puno pa rin ng bigat ng nakaraan? Sa sandaling iyon, sa gitna ng katahimikan ng malawak na sala, sa gitna ng tagumpay na kanyang pinaghirapan, sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming buwan, umiyak si Luna. Hindi ito ang iyak ng isang biktima. Hindi ito ang iyak ng galit o pighati. Ito ay ang iyak ng isang taong pagod na. Pagod ng magalit. Pagod ng masaktan. Ito ay ang iyak ng pagpapalaya. Pinabayaan lang siya ni Enzo na umiyak. Walang salita. Walang pag-alo. Isang tahimik na presensya lang na nagsasabing, "Nandito ako. Naiintindihan kita." Nang tumahan siya, pakiramdam niya ay may nabunot na tinik sa kanyang dibdib.
Hindi pa ito ganap na magaling, pero hindi na kasing sakit ng dati. Ano ang plano mo ngayon? Tanong ni Enzo. Sa bahay na ito? Tumingin si Luna sa paligid, ang bahay na simbolo ng kanyang kalbaryo. Hindi ako pwedeng tumira dito, sabi niya, pero hindi ko rin ito ibebenta. May nabubuong ideya sa kanyang isipan. Isang ideya na hindi tungkol sa paghihiganti, kundi tungkol sa paghilom. Bago pa man niya masabi ang kanyang plano, muling lumapit si Enzo. May dala itong isang puting sobre. Pinabibigay, sabi nito, galing kay Miguel. Kanina niya pa iniwan sa guard bago sila tuluyang umalis. Kinuha ni Luna ang sulat. Nakasulat sa labas ang pangalan niya. Walang hininging pera, walang pakiusap. Isang simpleng mensahe lang. Pwede ba tayong mag-usap? Pinag-isipan ni Luna ng 2 araw kung pagbibigyan ba niya ang hiling ni Miguel. Isang bahagi ng kanyang pagkatao ang sumisigaw na huwag. Natapos na ang lahat. Ngunit may isa pang bahagi, isang mas payapang tinig na nagsasabing kailangan niya ito para tuluyang makapagpatuloy. Pumayag siya. Nagkasundo silang magkita sa isang maliit at tahimik na coffee shop sa kabilang bayan. Isang lugar na neutral, walang dalang alaala. Naunang dumating si Luna, umupo siya sa isang mesa sa sulok, kung saan tanaw niya ang labas. Simple lang ang suot niya, isang puting blusa at maong. Wala na ang kapangyarihan ng isang corporate president. Ang naroon lang ay si Luna, ang babae. Ilang sandali pa, pumasok si Miguel. Halos hindi niya ito nakilala. Ang dating makisig at aroganteng lalaki ay napalitan ng isang taong mukhang pagod at mas matanda ng ilang taon. Payat ito at may mga puting hibla na sa kanyang buhok. Naupo ito sa tapat ni Luna, hindi makatingin ng diretsyo. Salamat. Salamat sa pagpunta, sabi niya. Basag ang boses. Tumangulang si Luna. Naghihintay. Hindi ako naparito para humingi ng pera o para hilinging ibalik mo ang kahit ano. Panimula ni Miguel. Naparito ako para humingi ng tawad. Tumingin ito sa wakas sa mga mata ni Luna. At sa unang pagkakataon, nakita ni Luna ang tunay na pagsisisi. Patawarin mo ako, Luna, sa lahat. Sa pagiging mahina, sa pagiging duwag. Patawarin mo ako dahil hinayaan kong saktan ka ng ina ko. Patawarin mo ako dahil wala akong ginawa nung gabing kailangan mo ako. At higit sa lahat, patawarin mo ako dahil hindi ko na ipagtanggol ang pagmamahal natin. Isang luha ang pumatak mula sa mata ni Miguel. Hindi ito ang luha ng pag-aartista. Ito ay luha ng isang taong tuluyan ng nawasak. Alam ko, huli na ang lahat. Pagpapatuloy niya. At hindi ko hinihiling na bumalik ka sa akin. Gusto ko lang malaman mo na sa kabila ng lahat, minahal kita. Totoo yun. Nadala lang ako ng takot sa nanay ko, ng kasakiman sa pera. At habang buhay ko, iyong pagsisisihan. Tahimik lang na nakikinig si Luna. Ang galit na dati niyang nararamdaman para kay Miguel ay matagal nang nawala. Ang natira na lang ay awa at isang bahid ng panghihinayang para sa kung ano ang maaari sanang naging sila. Huminga siya ng malalim. Pinapatawad na kita, Miguel. Nag-angat ng tingin si Miguel, puno ng hindi paniniwala. Pinapatawad na kita, ulit ni Luna. Mas matatag na ngayon. Hindi para sa'yo, kundi para sa sarili ko. Pagod na akong magdala ng galit sa puso ko. Pagod na akong maging biktima ng nakaraan. Oras na para palayain ko ang sarili ko. Tumango si Miguel paulit-ulit. Salamat. Salamat, Luna. Iyon lang ang kailangan kong marinig. Tumayo na siya. Hindi ko na sasayangin pa ang oras mo. Sana maging masaya ka. Tumalikod si Miguel at nagsimulang maglakad papalabas ng coffee shop. Walang lingon-lingon. Naiwan si Luna na nakaupo. Pakiramdam niya, isang mabigat na kadena ang natanggal sa kanyang mga paa.
Ang huling hibla na nag-uugnay sa kanya sa masakit na nakaraan ay naputol na. Malaya na siya. Paglabas niya ng coffee shop, natanaw niya sa di kalayuan ang isang pamilyar na sasakyan. Nakasandal doon si Enzo, naghihintay. Hindi ito lumapit. Hindi ito nakialam. Pero naroon ito, isang tahimik na suporta. Naglakad si Luna palapit sa kanya. Nang makita siya ni Enzo, isang maliit at nag-aalalang ngiti ang sumilay sa labi nito. Okay ka lang? Ngumiti si Luna pabalik. Sa unang pagkakataon, isang nangiting totoo. Walang bahid ng sakit. Walang anino ng nakaraan. Okay na ako, sagot niya. Tara na, may bago na tayong sisimulan. Habang papalayo sila, alam ni Luna na isang kabanata ng kanyang buhay ang tuluyan ng nagsara. Ngunit isang bago, mas maganda, at mas mapayapang kabanata ang nagsisimula ng isulat. Ang mansyon ng mga De Villa ay nanatiling tahimik sa loob ng ilang linggo. Ngunit hindi nagtagal, ang dating simbolo ng kayabangan at pagdurusa ay nagsimulang magkaroon ng bagong buhay. Hindi ito ipinagbili ni Luna, hindi rin siya tumira dito. Sa halip, sa tulong ni Enzo at ng bagong tatag nilang legal team, sinimulan niya ang isang mas malaking proyekto. Isang umaga, isang malaking truck ang dumating. Ibiniyahe palabas ang lahat ng mamahaling muebles, mga grandiosong painting at mga chandelier na kumikinang. Pinalitan ang mga ito ng mga simpleng kama, mga mesa para sa pag-aaral at isang maliit na aklatan. Ang malawak na sala ay ginawang isang common area kung saan pwedeng mag-usap-usap. Ang dating mga guest room ay naging mga pansamantalang silid-tulugan. Ang dating mansyon ay unti-unting nagiging isang kanlungan. Isang hapon, habang abala ang lahat sa pag-aayos, dumating si Luna kasama si Enzo. Dala nila ang isang malaking kahon. Ano yan? Tanong ng isa sa mga volunteer. Ngumiti si Luna. Binuksan niya ang kahon at inilabas ang isang bagong gawang karatula na yari sa kahoy. Nakaukit dito ang mga salita. The Maria Foundation, isang kanlungan para sa mga kababaihan. Ang pundasyon ay ipinangalan sa kanyang ina. Ang layunin nito, magbigay ng libreng legal na tulong at pansamantalang tirahan para sa mga babaeng inabuso, itinakwil at nawalan ng karapatan, mga babaeng katulad niya noon. Ang lupang pinag-agawan na naging sanhi ng lahat ng kasakiman ay hindi rin niya ipinagbili. Ginamit niya ang halaga nito para pondohan ang operasyon ng foundation. Ang pamana ng kanyang ina ay hindi na lang isang pirasong papel. Ito na ngayon ang pundasyon ng pag-asa para sa marami. Sa araw ng formal na pagbubukas, maraming tao ang dumalo, mga opisyal ng barangay, mga dating kliyente ni Enzo na natulungan, at ang mga unang residente ng foundation. Naroon din si Nana Flora, umiiyak sa tuwa sa isang sulok. Nagsalita si Luna sa harap ng lahat. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ito ay kalmado, puno ng kapangyarihan na hindi nagmumula sa pera, kundi sa karanasan at layunin. Ang bahay na ito, simula niya, ay minsan naging saksi sa matinding kalungkutan at kawalan ng hustisya. Ngayon, gusto nating baguhin ang kwento nito. Mula sa araw na ito, ang bawat pader nito ay magiging saksi sa pagbangon, paghilom, at pag-asa. Pagkatapos ng kanyang talumpati, lumapit siya sa gate. Siya mismo, sa tulong ni Enzo, ang nagsabit ng karatula ng The Maria Foundation. Habang ikinakabit nila ito, nagtama ang kanilang mga mata. Walang salitang namutawi, pero sapat na ang mga tingin para magkaintindihan. Ang kanilang samahan na nagsimula sa isang kaso ay naging isang partnership sa pagtulong. At ngayon, nagsisimula na itong mamukadkad bilang isang bagay na mas malalim. Nang matapos ang seremonya, habang paalis na ang mga bisita, nanatili si Luna sa hardin. Kinuha niya ang isang paso ng bagong sampagita at itinanim ito sa mismong lugar kung saan nawasak ang dati nilang halaman.
Habang dinidiligan niya ito, may naramdaman siyang pumisil sa kanyang kamay. Si Enzo. Hindi ito ang pagkakahawak ng isang abogado sa kanyang kliyente. Ito ay ang pagkakahawak ng isang kaibigan, isang kasama, isang karamay. Ipinagmamalaki ka ng nanay mo, Luna. Bulong nito. At ipinagmamalaki rin kita. Tumingin si Luna sa kanya. Sa ilalim ng papalubog na araw, sa gitna ng hardin na dati pinagmulan ng kanyang pighati, nahanap ni Luna ang isang bagong simula. Isang bagong pundasyon. Isang bagong pag-asa. At marahil, isang bagong pag-ibig. Ilang taon ang lumipas. Ang Maria Foundation ay lumago, naging isang beacon of hope sa kanilang komunidad. Ang dating mansyon ng mga De Villa ay puno na ngayon ng buhay at tawa ng mga kababaihang natulungan at muling nakatayo sa sarili nilang mga paa. Si Luna, ngayon, ay isang ganap na leader. Hindi na siya ang babaeng nagtatago sa anino ng nakaraan. Ang kanyang mga mata ay matatag, puno ng karunungan at kapayapaan. Ang kanyang boses na dati nanginginig sa takot, ngayon ay inspirasyon para sa marami. Ang relasyon nila ni Enzo ay umusbong mula sa pagiging abogado at kliyente. Naging magkasama sila sa foundation. Hindi nagtagal, naging magkaibigan. At mula doon, umusbong ang isang pag-ibig na tahimik, matatag, at batay sa paggalang, pag-unawa, at isang malalim na shared purpose. Naging mag-asawa sila, isang partnership na hindi lang sa personal, kundi pati na rin sa paglilingkod. Isang hapon, habang nag-aalaga ng mga sampagita sa harap ng foundation, na ngayon ay malalaki at namumulalaklak na, may nakita si Luna. Sa di kalayuan, sa gilid ng kalsada, may isang matandang babae na naglalatag ng tinda. Mga gulay at ilang simpleng pagkain, payat, maputla. Ang dating matatag na tindig ay malata na. Si Aling Divina. Hindi ito ang Aling Divina na minsan niyang nakilala. Ang reynang mayabang, ang babeng puno ng galit. Ang nakita niya ay isang matandang babae na sumusubok lang mabuhay. Ang kanyang mga mata ay walang kislap pero wala na rin ang dating kayabangan. Pinalitan ito ng isang uri ng pagtanggap sa kanyang kapalaran. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa isang sandali, tila bumalik ang lahat ng alaala. Ang sigawan, ang pagtaboy, ang pagmamakaawa. Ngunit wala nang galit sa puso ni Luna. Wala nang poot. Ang naramdaman niya ay isang malalim na kapayapaan, isang awa, hindi para sa sarili niya, kundi para kay Aling Divina. Binigyan niya ito ng isang maliit at malungkot na ngiti. Isang nangiting nagsasabing, wala nang laban, payapa na ang lahat. Tumango si Aling Divina. Hindi niya sinuklian ang nangiti, pero sa kanyang mga mata, may nakita si Luna. Isang pag-unawa, isang tahimik na pagtanggap sa kung ano ang nangyari. Tinalikuran na ni Luna si Aling Divina. Hindi na siya lumingon. Lumakad siya pabalik sa foundation, sa kinaroroonan ni Enzo na naghihintay, at sa mga babaeng nangangailangan ng kanyang tulong. Ang Maria Foundation, ang tahanan ng pag-asa. 1. Nahanap na ni Luna ang kapatawaran, hindi para sa mga taong nanakit sa kanya, kundi para sa kanyang sarili. Ang pagpapalaya sa sarili mula sa bigat ng galit ang naging pinakamahalagang tagumpay niya. 2. Nahanap niya ang kapayapaan. Isang kapayapaan na hindi nagmumula sa paghihiganti, kundi sa pagtulong sa iba, sa paghilom, at sa pagmamahal na kanyang natagpuan. 3. Ang aral na iniwan ni Luna sa lahat ay ito. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa material na bagay, kundi sa integridad ng puso, sa kakayahang bumangon mula sa pagkawasak at sa lakas na ibahagi ang pag-asa sa iba. Ang pagpapakumbaba ay susi sa pagtanggap at ang pagpapatawad ay daan patungo sa tunay na kalayaan. Ang bawat sugat ay maaaring maging simula ng isang mas malalim na pag-ibig at mas makabuluhang buhay.
Ang kanyang kwento ay isang patunay na kahit gaano pa kadilim ang pinagmulan, ang hinaharap ay laging mayroong pag-asa.